Oras po natin, 7:19. Uy, first time ko makakakwentuhan on air dito sa DZMM. Ang tagapagsalita po ng Palasyo ng Malacanang Press Secretary at syempre Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Office. Yusek Claire, magandang gabi po. Yes, good evening, Prof. Ricky at lahat na nakikinig sa atin at sa inyong programa. Magandang gabi po sa inyo lahat. At salamat at naabala namin kayo ngayong linggong ito. Siguro unahin na natin yung Akala ko, Ricky, hindi ko nakita. Akala ko AM. Ang aga kong ginising kanina. Nakita ko PM pala. Nabudol ka ni Kuya Gerson na Yusek Claire. Anyway, ang Palasyo ba ay mag-i-issue, Yusek Claire, ng statement o inyong opinion dito sa nangyari ngayon sa gitnang silangang pag-atake ng US-Israel sa Iran? Kanina inibigyan na po ng anunsyo ang ating Pangulo. At kanina lamang din po ay humihingi po ako rin ng update kay Secretary Hans Kakdak at hinihintay ko lamang po. Kanina po ay nagbigay na po ng anunsyo ang ating Pangulo. At kahapon pa po kasi nag-utos ang Pangulo talaga sa DFA at DMW na talagang unahin po ang ating mga kababayan na iligtas sa maaaring maging epekto nito. Doon nga sa video message ng Pangulo, napanood ko din yung Yusek Claire, parang nag-time check pa siya ng alas 9, yung sinasabi niya yung continuous monitoring. So habang nag-uusap tayo ngayon, ay wala pang latest na update sa inyo ang DMW tungkol dito, ano? Kaka-text ko lang si Secretary Hans Kakdak. So naghihintay lang din ako sandali. Okay, sige. So Yusek, itong nagbigay ka na rin naman ng pahayag dito sa mga naunang lumabas na itong mga Marines na dinadawit ang Pangulong Marcos Jr. doon sa sinasabing pagbibigay ng pera ngayon kay dating Speaker Romualdez, kay Saldico. And then sabi mo parang pinauubaya sa NBI na kung sakaling parang moto proprio naman yung kanilang pag-iimbestiga rito. May development ba rito or same yung stand ninyo rito? Sa atin kasi kay Pangulo, hindi na niya yaan, kumbaga hindi na siya diyan makikialam. Ang alam po niya, kaya niya tinalaga ang mga tao na magiging epektibo sa kanilang trabaho ay para magampanan kung ano yung kanilang mandato. So, dahil dito kung makikita po ng NBI, PNP, CIDG, PNP, DOJ, kung ano ang maaaring kasinungalingan sa mga sinasabi. Hindi lang ito Prof. Ricky hindi lang ito. Sa lahat na po na gumagawa ng fake news or disinformation, lalong-lalo na laban kay Pangulo, laban sa gobyerno, laban kung kanino man na public servants na nakakasira po talaga sa magandang takbo ng gobyerno natin. Hindi po dapat ito tinotolerate. Mandato po ito ng mga investigative bodies natin na tutukan para po masawata itong mga fake news na ito. Opo. So kumbaga parang yun nga, parang itong mga agency ito, they are really into investigating all of this. May binabanggit din kayong sa fake news. But you intend to follow up on this, Yusek? Tingin po, sa atin po dapat po ang NBI po siguro ang may gawing aksyon at sila na po ang dapat na mag-report kung ano mong meron. Yun, sige po. So ang isa pa dahil yung NLEX incident iaano namin sa iyo, parang gusto namin mag-follow up din po rito sa road rage na ito. Ano bang latest mo rito, Yusek? Ang pinaka-latest ko yung ano lang din po yung sinabi ni Sec Dave. At sa ngayon, ayon din pa sa LTO, ay titignan po nila kung ito'y may katotohanan. So, sila na po ang mag-iimbestiga po dyan. Ayun, okay. Sige. So ang isa pa ay yung sa usapin ng may mga nagtatanong din ngayon kasi kahit sa akin kung with this development halimbawa sa International Criminal Court ngayon kay itong confirmation hearing na natapos na, ano ang posisyon ng Malacanang dito? Do we really intend to go back sa pagsali sa Rome Statute, Yusek Claire, or tinitimbang nyo pa ito o paanong galawan ngayon ng Malacanang dito? Sa huling pag-uusap po natin with the President, hindi pa rin po natitinag ang kanyang posisyon. Hindi pa po tayo magre-rejoin sa ICC. So wala pang kumbaga tinitimbang pa rin na hanggang ngayon na Yusek.
Opo, sa ngayon po, ang same position, hindi pa rin po tayo magre-rejoin sa ICC. Oo, kasi nga marami ang nagsasabi dito ngayon, yung pag-uugnay din ito sa political climate natin, Yusek, dito sa ating bansa. Ang dami ng development na halimbawa, yung binabanggit ko sa iyo kanina na yun nga sa Marines, iniuugnay din ngayon dito sa ICC investigation. So wala pa palang ganon. Dito Oo. Nadinig naman natin si Senator Trillanes, no? Oo. Dahil mismo naman ang ICC ang mukhang sinisiraan nila dito. So according to Senator Trillanes, ay maaari naman magsampa itong mga taga-ICC na sinisira yung di umano na. Sila na Di mismo. umano sinisira ang integrity. Oo. Pero ang isang worrying sa akin dito, kung na ano mo to, yung statement ni Senador Ping Lacson, hindi lang ang sinasabi niya, this could be a destabilization plot against the government. Kaya yun din ang tanong ko sa iyo na parang ito ba wala bang balak dito na investigation or whatever, because medyo yung kanya nakikitang yun, medyo worrisome yun kung destabilization plot, ha? Actually, doon tumutungo ang mga nangyayari. Kasi kung titingnan natin kung sino yung ibang mga taong nasa likod nito at mukhang umami naman itong si Mike Defensor na isa siya sa tumutulong. Oo. At itong si Attorney Baligot ay umamin na siya yata ang sumusuporta dahil walang trabaho itong mga 18 na, actually 14 lang, no? Yung dating miyembro ng Marine Corps, yung 4 peke hindi miyembro. So, umamin si Attorney Baligod na sila ang sumusuporta dito sa 18 families na ito. So, ang tanong natin, so kung sinusuportahan mo yan, di parang lahat na lang ng pwede mong iutos, gagawin yan, di ba? At sino pa? Si Mike Defensor, parang January or at that time, January ito. Nung nilaunch nila yung kantang Agila para kay Vice Presidente, nandoon at nagtalumpati si Mike Defensor. Ang nais niya at hinikayat niya doon sa mga tao na nanonood, kumbaga yung audience niya, bago mag-2028, ito pa lang ay dapat nang makuha ng Vice Presidente yung posisyon ni Pangulong Marcos Jr. So, alam mo kung ano saan yung tungo nila. Parang sa lahat ng paraan, legal, illegal, talagang kukunin nila yung posisyon ni Pangulong Marcos Jr. para mailuklok yung kanilang puon sa posisyon. Ngayon pa lang, hindi nakakapaghintay talaga. Ngayon pa lang, gusto na nilang tanggalan ng posisyon ng Pangulo. So, mag-grab sila ng power sa Pangulo. So, Yusek Claire, so you are confirming right now sa ating usapan ngayon na you are parang align ang iniisip ninyo doon sa sinasabing yung pag-reading ni Senador Ping Lacson that this is a destabilization plot. Yes, kasi yung mga taong behind dito Okay. Diba? At ito ay sinusuportahan din ng Vice Presidente itong ginawa ng mga itong 18 na katao na ito. Oo. Alright, sige. Yusek Claire, kinapos tayo sa oras. Susunod, tayo na may magkwentuhan kahit ganitong oras. Yes. I'm more than willing. Thank you, Yusek. Thank you, Yusek. Opo. Salamat. Si Yusek Claire Castro, press officer, tagapagsalita po ng Palasyo ng Malacanang.